Okay po. Power morning everyone! And muli maraming salamat po. Tayo po ay magsisimula na at tayo po ay pangungunahan ng ating Vice President of Finance, ang ating pinakamagandang Ma'am April Chris B. Mapiles. Power morning! Ayan. We are, ilan tayo? 200 plus participants for this evening. Thank you very much for this night. Alam ko yung iba galing ng trabaho, nagpapahinga na, pero nandito pa karamihan ng mga new partners natin sa Mapile. So, I believe yung mga tao na kasama namin right now is coming from Bataan. Ayan, mag-wave nga yung mga nasa Bataan, yung kaway-kaway lang dyan sa screen. Yan. Yung clap-clap, yan, yung clap-clap, raise your hand. Yan. So, from Tarlac, I believe meron din tayo. From Bulacan and Pampanga. And sa malayong malayo, meron tayong participants from Quezon. Yan. So, meron ba akong hindi nasabing province? Tama ba? Sambales. Yan, nandito. So, thank you so much for uh, having us tonight. Sana matulungan namin yung mga bagong partners natin sa Mapiles coming from different provinces at yung mga existing na mga partners natin na nandito rin para makinig at mag-refresh ng mga bago and updating guidelines sa pag-ibig natin. So, without any further ado, Power Morning ulit. Let's start our profiling and document seminar coming headed by yours truly. Ako po si April Mapiles, ang isa sa yaya ni Sir Joliver. Ayan. So, um, maraming mga nagtatanong. Actually, kanina may mga questions na, no? Sasagutin natin sila step by step mamaya with our presentation. So, karamihan ng nandito mga bago. And the first thing na lagi nilang naiisip is paano ba sisimulan? Paano ba magsimula magkaroon ng kliyente? Paano ba makakasagot ng mga tanong ng bawat clients or prospect buyers na na makakasalamuhan ninyo from time to time. Marami rin ang nandito na nasimulan na makapag-post sa Facebook, sa mga other social media, and marami rin na sinisimulan na ang pagmamarket dun sa tinatawag nating KKK. So, maraming mga nag-attend dito na seminar last time from Bataan, Tarlac, and Bulacan. And at the same time, from Pampanga, na talagang ang unang katanungan lagi, paano ba magkaroon ng clients, di ba? Paano masimulan na magkaroon ng clients? So, lalo ngayon na nagkaroon ng iba't ibang programa coming from our government para makatulong, no, na magkaroon ng pangarap na bahay dito sa ating wait lang, parang merong may audio. Paki-mute silang lahat. Paki-mute na lang. Thank you. Ayan. Okay? So going back, ngayong araw na to, ngayong gabi na to, actually, sisimulan natin na magkaroon kayo ng pinaka-framework or yung backbone. Paano ba sagutin yung mga kliyente o sino-sino ba yung mga possible clients na nasa paligid natin, 'di ba? Actually, kung tatanungin niyo ang common na Pilipino, ano ba ang unang pangarap? 'Di ba? Lagi ang number one sa list is magkaroon ng bahay. So nakakatuwa at let's take advantage sa mga bagong programa na binigay ng ating government para makatulong, especially sa mga low income earners. So mamaya iisa-isahin natin 'yan. So una, pag-aralan muna natin
Ano ba yung sinasabi naming profiling? So, profiling refers to the process of collecting or analyzing and organizing information about potential or existing clients to better understand their characteristics, behavior, needs, and decision-making patterns. So, usually, yung sa madaling sabi, ang profiling is parang pagkuha ng mga information sa mga kliyente o prospect buyers na nakakausap ninyo. So from there, kailangan lang maging organized tayo, magkaroon tayo ng tinatawag na format. Paano ba masisimulan yung conversation para makuha mo yung tamang information? Kasi minsan, marami tayong makakasalamuha dyan na matanong, di ba? Or baka yung iba ayaw agad magbigay ng sagot, di ba? So, kailangan kasi magkaroon kayo ng framework of informations na dapat unang-una na makuha natin sa mga kliyente natin. Kasi from there, magkakaroon kayo ng presentation sa kanila. Ano ba talaga yung qualified sila? Ano ba talaga yung pasok dun sa Nawala po yung sound, ma'am. Wala pong sound. nag-mute po yata? Na-mute po ata, ma'am April. Opo. Sige, ganito na lang. Sa mga kasama namin ngayong gabi, pakisuyo, mamute muna tayong lahat. Mamaya po, bibigyan namin kayo ng pagkakataon para makapag-open ng inyong mga mic at makapagtanong. Yan. So, mamaya po. So, para tuloy-tuloy tayo. So, maraming salamat. Again, going back, yung profiling natin, ito yung simpleng pagkuha ng lahat ng informations na kailangan natin. So sa profiling, meron tayong dapat masundan na framework. Meron tayong backbone or yung pinaka outline of informations na dapat meron tayong maitala or meron tayong makuha sa ating mga kliyente. Kasi sa mga information na yan ang magiging basehan natin kung sila ba ay pwede ma-approve sa mga loan na bahay na gusto nila. Kasi hindi lahat ng magtatanong online o hindi lahat ng makakausap nyo offline. Ibig sabihin, lahat ng kakilala o kamag-anak o kapitbahay, kaibigan na magtatanong gusto rin nilang magkabahay. Hindi lahat ay pwedeng agad-agad magkaroon ng bahay because ang mga financing institutions natin, merong mga guidelines na binigay. At the same time, merong mga requirements na kailangang ma-provide. So, may mga pamantayan na kailangan papasa yung mga buyers natin. Kasi kailangan maintindihan ng kasama nating mga partners ngayon na dapat yung mga kliyente natin bago sila magbabayad ng any reservation amount o reservation fee sa mga developers na pine-present natin, dapat number one nating ma-make sure sila po ay qualified at merong requirements na mapoprovide. Bakit? Lagi naming sinasabi sa lahat ng mga trainings namin that reservation fee sa lahat ng developer ay non-refundable. So, ibig sabihin, kapag mali, may kulang dun sa ating presentation at the same time na nagkaroon ng pagkakataon na nag-reserve na yung ating mga kliyente, nagbayad na sila. Tapos meron palang missing information na hindi natin nakuha. Hindi natin nalagyan ng qualifying
hindi natin nasabi na hindi pwede. Hindi nila hindi natin naitanong na meron ba sila, 'di ba? So, ang mangyayari, hindi sila mako-qualify. So, maka-cancel yung kanilang reservation, yung kanilang piniling unit. So, ang mangyayari niyan, syempre, hindi sila na-qualify. Magagalit ngayon ang clients sa sellers kasi nga hindi nagawa yung trabaho. Kaya importante ang profiling sa mga kliyente natin. Okay? So bakit kailangan natin na maging maalam sa profiling? Kasi number one, sabi nga dito sa aking presentation, kapag ikaw ay na-master yung profiling, you will sell smarter than harder. Hindi mo kailangang mamilit ng kliyente kasi nga, you have the information, nakakapag-rekomenda ka ng tama. Nakakapag-present ka ng tamang bahay at tamang loan term, tamang financing sa kliyente na kausap mo. So, at the same time, you will also build a stronger relationship and increase the chances of closing a deal. Yes, syempre, hindi sila magagalit sa'yo kasi nga, hindi ka lang after sa reservation fee nila. You are after na matatapos nila yung loan processing, maa-approve sila hanggang mataturn over yung bahay sa kanila. Kasi the number one goal naman nila is magkaroon ng bahay. So, dapat yun din yung goal natin. Kaya, kailangan nating ma-master ang profiling ng mga kliyente natin. So, paano ba? Paano natin gagawin ang profiling? So, syempre, number one, dapat we will gather the personal informations ng mga buyer natin. So, pag sinabing mga personal informations, ayan, ano-ano ba yung framework? Ayan, ito yung sinasabi natin kanina, no? Framework or outline of information na dapat nandiyan sa ating mga notes, sa ating pakikipag-usap sa mga clients natin. So, ibig sabihin, when you do the conversation sa mga kliyente ninyo, dapat yung tanong at sagot dito sa 5 na to, tatakbo lang. So, number one is the payment plan. Usually, payment plan or the payment scheme na available sa mga developer na fino-focus natin. So, for example, karamihan ng nandito ay nagkaroon na ng pagkakataon para ma-PKS sa Apex Home. So, usually, ano-ano ba yung mga payment scheme? 'Di ba? Payment scheme ng ating mga kliyente, ay ng ating mga developer. So, common sa mga developer ay ang mga payment scheme o payment plan na ganito. Number one, Pag-ibig financing, bank financing, in-house financing, or yung tinatawag na deferred, at yung cash payment. So, sa mga nandito, hindi naman lahat kailangan na sa isang developer lahat ito available. So most of the developers meron diyan 4 or 5 na available na payment scheme. So for example, sa lahat na dito na nakakatanda doon sa nakaraang mga PKS sa Apex Homes, 'di ba? Ang number one payment scheme niya ay Pag-ibig Financing, in-house financing, at meron din silang deferred or yung cash payment. So, walang bank financing sa Apex Homes. Pero, meron din naman tayong mga ibang developer na meron ding Pag-ibig financing. Bank financing, I should say. No? So, kaya mabuti na malaman natin yung payment scheme ng developer na pine-present natin. Kasi yun yung pagpipilian ng mga buyers natin. So, for example, Pag-ibig financing. Let's focus on the Pag-ibig financing more for this night, okay? Pero dadaanan ko yung number 2. So, pag sinabing bank financing, ang paglo-loan mo ay sa mga bangko. So, usually, ano-ano ba yung mga bangko na available sa mga developers? So, most of the developers here in Pampanga, meron silang bank financing through BDO, Metrobank, BPI, or even PS Bank. So, iba't ibang developer, meron silang iba't ibang tie-up na banks. So, any banks na tie-up ng developer, pwede doon ang bank financing. So, number 3, yung in-house financing natin. Ano ba ang ibig sabihin ng in-house financing? So, meaning, si
client mismo ay naglo-loan sa developer. So kung sino yung developer, doon naglo-loan ng property ang ating mga buyer. Okay? So ano naman yung tinatawag nating deferred? So pag sinabing deferred, most of the developers na nag-offer ng deferred ay no interest. Bakit? Kasi nga, the total contract price are usually paid from 12 months to 24 months. Depende sa developer na fino-focus natin. Okay? So, the other payment plan, yan, mga cash. So, imposible ba na may cash buyer? Hindi po. Kasi marami tayong mga agents na nasubukan na meron silang nakukuhang mga clients na hindi willing kumuha ng mga financing o umutang. So they are the option that they want is cash. Bakit? Ano bang advantage ng mga cash? Usually meron yang mga discount. So discount is depende sa developer na pine-present natin sa ating mga buyer. Okay? So, mag-focus tayo ngayon sa payment scheme ng Pag-ibig Financing. So, number 1, Pag-ibig Financing. So, sa Pag-ibig Financing, merong tinatawag na regular housing loan. Kasi meron ng 4PH program. So, mamaya, start natin yung 4PH program. Mamaya, doon tayo. So, unahin muna natin yung regular housing loan. So, si Pag-ibig talaga ay nagpapaloan ng housing sa mga buyers natin. So, nandiyan dyan nakalagay, di ba? Number 1, so, yung check your eligibility. So, usually, kailangan ma-meet mo yung mga basic requirements. Ma-meet ng mga buyers natin ang basic requirements. So, most likely, kailangan yung sweldo dapat sapat dun sa amortization na huhulugan nila. So, sa regular housing loan, dito makikita nyo dito sa presentation, number 1, yan, who is qualified. Okay? At least 18 years old but not more than 65 years old at the time of loan maturity. Okay? So actually, it's 70 years old na ngayon. So, ibig sabihin, anyone, any Filipino na hindi lalampas ng 70 years old upon the loan maturity niya, dun sa loan term na pipiliin niya. So mamaya, i-elaborate natin ng napakabuti yan. Okay? So for example, 20 years old, 25 years old ka. Kasi the maximum loan term, okay, dito sa the maximum loan term ng Pag-ibig ay 30 years na loan term. So imagine 30 years ka. So dito sa guidelines kung sino yung unang pwedeng mag-qualified is dapat daw hindi ka lalampas ng 70 years old. So kung ako ay 25 years old, wow, 25 years old yung example ko, di ba? Plus, the down payment scheme, for example, is 3 years. Kasi sa mga APEC natin, usually naglalaro ng 23 to 28 months ang down payment or yung equity period niya. Diba? So, kung ako ay, for example, 25 years old, natatawa ako eh. 25 plus the 3 years, di ba? So that is 28. Okay? 28 na ako. Kasi bakit ko pina-plus yung down payment? Kasi nga, bago ka magkakaroon ng housing loan is after the down payment. Okay? So 25 plus 3 is 28. Ngayon, i-plus mo yung 30 years, di ba? That's 58. Eh, di ba sabi sa guidelines, hindi ka lalampas ng 70 years old upon the loan maturity. So, ibig sabihin, kapag 25 years old ka, pwede ka after 30 years na maximum loan term. Ngayon, the other qualification is that dapat ikaw ay active Pag-ibig member. Okay? Before kasi 24 months ang ginagamit, 24 months of savings. Okay? So, pero ngayon kasi pinalitan na ng 12 months. Bakit? Kasi nga 400 pesos na yung membership starting last year. Pero during the prior year, it's just 200 pesos lang. Kaya kung ang contribution kasi ng mga buyers natin, for example, ay 200 lang, tapos naka 12 lang siya, hindi pa yun sapat. Okay? So please take note of that. Kasi dapat it should be 12 months ka if ang total accumulated na Pag-ibig membership
na nabayad mo is 4,800 pesos. So kung bago-bago ka, papasok ka dun sa 12 months. Kaya may nagtanong kanina, sagutin na natin. Paano kung walang pag-ibig membership siya, hindi pa siya pag-ibig member? So pwede siyang mag-member para magko-qualify siya for pag-ibig financing. Kasi kailangan niya lang na bayaran yung at least 12 months. So meaning 400 times talaga, no? Times 12 months is 4,800. Ngayon, kung meron kayong mga buyers, kasi baka meron kayong buyers na ang naging contribution lang is 200 pesos. No, kasi recently lang nagkaroon ng pagtaas ng membership, no? So please take note of that. So dapat 4,800 or at least 12 months kasi nga kung mga bagong membership 'yan. Okay? So dapat with stable income or capacity to pay. Syempre dapat may trabaho. And must not have an existing pag-ibig housing loan, may kulang dito na hindi nabayaran. Okay? So ibig sabihin, pwede pa rin naman mag-loan kahit na meron ng pag-ibig loan as long as dapat active yon. Okay? So, how much can a regular pag-ibig member na maximum na ma-loan nila? So, as of this July, nagkaroon na to ng actually ng announcement, bago lang to eh. It's up to 10 million pesos na ang pwedeng ma-loan ng isang pag-ibig member. Pero syempre, subject yan for your income capacity. Kasi syempre, the more na mataas ang loan mo, the more din na malaki ang amortization, the more din na kailangan mas mataas ang income requirement. Okay? So, as of July, the current interest rate for a regular housing loan is 6.25 for a fixed rate for 3 years repricing period. So, merong 3 years repricing period. So, ibig sabihin, kung ang loan mo, for example, ay na-take out this year, so 3 years, ang interest rate mo ay 6.25. So, coming another on the fourth year, magkakaroon yan ng pagbabago. Pagbabago ng interest rate kasi nga may repricing period na tinatawag si Pag-ibig. So, it's either 6.25 kung 6.25 pa ang current interest rate during your fourth year. Okay? So, ibig sabihin, every 3 years magpapalit ka ng interest rate. So, for your informations, yan, actually kahit i-search nyo kay Google makikita ninyo na ang Pag-ibig interest rate ay hindi naman pataas, kung hindi pababa. Okay? Makikita nyo yan kasi nung nag-start kami sa real estate industry, ang interest rate ng Pag-ibig ay nasa 8%. Ngayon, 6.25 na. So, actually, bago nagkaroon ng 6.25, it's 6.375. So, coming after the pandemic, biglang pinalitan yan. So, bumaba pa siya. So, until now, hindi pa siya napapalitan. So, pwede nating sabihin na actually, pag sinearch nyo yan sa kay Google, siguro for the past 10 years or 13 years na ako with application for Pag-ibig, hindi pa nagtaas ang interest rate ni Pag-ibig. So, pababa siya. Okay? So, katulad ng nabanggit namin kanina, the loan term is up to 30 years. So, depende sa age and capacity to pay ng buyer natin. Okay? And, syempre, yung pagbabayad ng amortization, ibig sabihin paghuhulog ng mga buyers natin, ay napakaraming option. They can easily pay it monthly, directly through different payment streams na ngayon. So, pwedeng yung iba, nagbabayad through GCash. Hindi mo na kailangan pumunta ng Pag-ibig offices para lang magbayad kasi napakarami ng online facility ng payment. Okay? So, meron din if
if your employers, for example, they will apply it for a salary deduction, yan, usually meron lang additional mga documentation yan. Pero the common use or payment scheme na payment option na ginagamit na ng mga buyer natin ay mostly yung mga online payments na, kumbaga monthly payments directly, pagbabayad na directly sa mga online facility na pinrovide na ngayon ng Pag-ibig. Okay? And the purpose of the housing loan, yan, it's either, kanina nabanggit purchase of plot. Ibig sabihin kung gusto niya lote lang, pwede. Okay? So, pwede yung mga developer na natin na nagbebenta ng mga lot only, if nagpa-facilitate sila ng Pag-ibig financing, so pwedeng yun na maging option ng buyer natin. And the most common purpose ng mga housing loan natin, especially kasi nagki-cater tayo ng iba't ibang developers, ay yung mga house and lot or mga condominium projects natin. Okay? So, yan yung common purpose ng mga housing loan natin. Okay, so yung mga basic requirements, mamaya iisa-isahin natin yan. Okay, so that is the regular housing loan. So, tandaan natin, 6.25 for the fixed rate na 3 years. Okay, kasi makikita nyo, kung magsusearch kayo online, may makikita kayong iba't ibang fixed rate. Okay, meron, repricing period, iba't iba. So, meron kasing ino-offer ang Pag-ibig na 1 year, ibig sabihin every year nagre-reprice ka, pwede yon, option ng buyer natin yon. Tapos meron 3 years, may 5 years, may 10 years. Okay, so may mga ganong repricing period. Pero syempre, nag-iiba-iba yon ng interest rate. So the more na mataas yung the more na mahaba yung repricing period, the more na mas mataas yung interest rate. Okay? Kunyari 5 years. Ang 5 years nasa mga 7% mahigit na. So, pero the commonly used na ginagamit natin for the qualifying purposes, it's very, kumbaga, safe na binibigay natin yung 6.25 kasi ito talaga yung most common repricing period na ginagamit ng mga developers natin. At saka, kung makikita natin on this part is medyo win-win on the side of our borrowers. So, puntahan naman natin yung bago na programa, yung 4PH program ng ating gobyerno. So, ano ba yung 4PH program? Kasi malamang yung iba nakita na nila, narinig na nila. So, yung 4PH is pambansang pabahay para sa Pilipino. So, it is the government flagship housing program that provides affordable homes through Pag-ibig Fund financing. So, ito yung magandang naging proyekto ng government natin ngayon. So, kung makikita nyo, merong mga iba. Kasi before, parang narinig nyo lang 4Ps yung may S, di ba? Yung mga ayuda para dun sa mga may estudyante, di ba? So, ito naman kasi pambansang pabahay para sa mga Pilipino. So, bakit ba ginawa ito ng government natin? Bakit ba nagkaroon ng ganitong mga programa? Kasi ang pinaka essence o pinakalayunin ng 4PH program ay magkaroon ng bahay ang lahat ng Pilipino, di ba? Kumbaga, mabawasan ang problema o yung housing backlog ng Pilipinas kasi nga marami tayo na hindi pa talaga nagkakaroon ng sariling mga bahay. So, itong 4PH program ay dinesign talaga para sa mga low income na mga Pilipino. So, kasi sabi nga kanina, dun sa regular, di ba? Sa regular housing na diniscuss natin kanina, so may interest rate yon na 6.25. Pero ito, nag-offer ng mas mababang interest rate para sa mga excuse me, para sa mga Pilipino na mas mababa ang income. So, ibig sabihin, ito ay special na programa para sa mga hindi malalaki ang sahod. Kasi mas magiging affordable ang amortization dahil mas mababa ang interest rate. At the same time, payable din o pwede rin ang long-term payments o yung long maturity, long term sa loan natin. Okay? Pero
ang number one guidelines na dapat matandaan ng mga sellers natin for the 4PH program, ito ay design para sa mga first-time home buyers. Meaning, wala pang existing na loan. Hindi pa gumamit ng pag-ibig financing ever. 'Di ba? So, ito ay para sa first-time home buyers. Okay? So, yan yung pinaka number one na dapat na itatanong sa mga buyers natin. Kasi karamihan ng mga sellers na kasama namin right now ay ang mga project na nafo-focus yung tinatawag nating mga 4PH, under the 4PH program. So ito yung mga bahay na ang maximum loanable amount ng mga ino-offer natin ay hindi lumalampas ng 950,000 pesos, di ba? So meron tayong iba't ibang projects from Bataan. Meron tayo sa Orion, 'di ba? Daang Pare. Sa Pampanga, meron tayong Arenas, 'di ba? Yung Meadowcrest ng Apex Homes. Meron din namang iba pang mga project, 'di ba? Like sa Pampanga, meron tayo yung mga Pasinaya, 'di ba? So meron tayo White Plains, 'yan. So kumbaga maraming mga project na under or qualified for the 4PH program. So, yung mga na-discuss lang natin, karamihan sa mga nandito ay yung project natin from Apex Home. So, meron tayo sa Tarlac, di ba? May Brentwood 4. Sa Bulacan, we have Arrowtown, di ba? Under the 4PH program yon. So, yun yung mga sample na project na qualify for the 4PH program. So, sino-sino ang pwedeng mag-apply o mag-qualified for 4PH Pag-ibig Housing Loan. So, syempre, number one na nakalagay dyan is Filipino citizen, at least, parehas lang nung kanina, 18 years old, at least 18 years old. So, actually ngayon, yung nag-aaral pa to no? Kasi ngayon, mahaba na yung schooling. Pero, yun yung kanila, yan yung guideline. So, at least 18 years old. Tapos, active Pag-ibig member. So, yun kaninang binanggit natin, kasama rin dito yon na dapat at least 12 months Pag-ibig member or equivalent to 4,800 pesos na membership contribution. At ang pinaka-importanting guidelines para mag-qualify ka for the 4PH program is first-time home buyer. So, next is you have the capacity to pay. Ibig sabihin, you have work. Meron kang pagkukunan ng pambayad. So mamaya, iisa-isahin natin ano-ano ba yung mga pwede qualify for a 4PH natin. Okay? So, has no previous foreclosed or surrendered Pag-ibig loan. Ibig sabihin, wala ka pang naging any loan. Okay? No outstanding Pag-ibig short-term loan. So, ibig sabihin, yung mga short-term loan dito, ito yung mga calamity loan, ayan. Ano pa ba? Salary loan, yan. So, dapat wala kang tawag nito, unpaid. So, pwede kang may utang, pero hindi ka pwedeng delinquent. Ibig sabihin, hindi mo nabayaran, tumigil ka nagbayad, ganon. Pero just in case may mga ganong buyers pa rin, binibigyan pa rin naman yun ng pagkakataon ng Pag-ibig as long as dapat mabayaran mo siya ng buo. Kailangan babayaran mo yung obligation na for the short-term loan, okay? Short-term loan yun, yung salary loan, ayan, no? Salary loan, tapos kasi ano pa ba yung mga usually loan ng short-term loan nila is yung calamity loan. So, yan yung mga short-term loan. Okay? So, that's for the qualification for 4PH program. So, again, first-time home buyer. Okay? So, kailangan kung ang minamarket natin ay under the 4PH program, ang unang tanong mo lagi sa ating mga clients na makakausap is first-time home buyer po ba tayo? Wala po ba tayong existing na Pag-ibig housing loan? Kasi kapag meron na, automatic hindi na po sila makakapag-avail ng 4PH program. So, hindi kasi pwedeng isisikret nila, hindi nila sasabihin. Kasi,
Makikita po yan sa pag-ibig system. So, kung may existing loan, talagang hindi po siya pwede. Kaya yan ang pinaka first question to ask if kayo po ay nag-o-offer ng mga 4PH qualified projects natin. Okay? So, next. Ito naman, ang income qualifications. Okay? So, kanina, dapat ang pinatatandaan natin is first-time home buyer. Okay? Ngayon, meron tayong tinatawag na maximum. Okay? Income qualification. So, merong threshold na binigay si Pag-ibig. Okay? Para mag-qualify sa housing loan na to. Kasi nga, di ba, binanggit namin kanina, ang pinakalayunin kasi ng 4PH program is magkabahay. Ang maraming Pilipino na hindi naman kumikita ng mas malaki. So, binigyan nila ng privilege yung mga lesser income para magkaroon ng sariling bahay. Okay? So, ito yung mga threshold. So, if your buyers is working in Metro Manila, 'di ba? NCR. Ibig sabihin, Las Piñas, Manila, Pasig, ano pa ba? Lahat ng under the NCR, lahat ng Caloocan, so Quezon City, etc. So lahat ng under NCR, ang maximum income or the basic salary ng buyers natin ay dapat hindi po lalampas ng 47,855 pesos and 82 centavos, 'di ba? Talagang may 82 centavos pa. So dapat yung kay inyo pong mga buyers ay hindi lalampas ng 47,855 pesos. So kung ang sweldo niya ay 47,856, naku, hindi na siya pwede sa 4PH program ng gobyerno. Bakit? Kasi nga sabi, gusto kasi ng government na magkaroon ng pagkakataon yung mga lesser ang income. Kaya nga binaba nila ang interest rate. Okay? For provincial areas, example, ito ay applicable sa atin, sa lahat ng mga nasa labas ng Metro Manila. So whether you are from Bataan, Tarlac, Bulacan, Pampanga, Quezon, etc. So the provincial areas ay dapat hindi lalampas ang income saan? Sa magkano? 34,685 and 82 centavos. So meaning, hindi dapat lalampas. So kung ang income ay 35,000 na, nako, hindi na siya pwede sa 4PH program. Kasi nga, nililimitahan talaga ng gobyerno yung pwedeng kumuha o mag-avail ng 4PH program. Kasi nga, ang ini-encourage dito ay yung mga lesser income. Hindi naman ini-encourage yung malalaki ang income. Kasi kapag hindi nilagyan ng threshold to, lahat ng malaki ang income, pwede silang kumuha. 'Di ba? So, mawawalan ng chance yung mga mas mababa ang kinikita. Okay? Kaya, please take note of the figures. At yung lugar, madali namang tandaan. Kung Manila yan, under NCR, 47. Pagka provincial area, it's 34. Di ba? So, yun yung kailangan nating tandaan. So, yun yung pangatlo. Okay? So, next. Ayan. Ay, nawala. Okay. So, ito yung sinasabi ko kanina. The interest rate. Di ba? Kasi kanina, ano nga yung interest rate ng regular natin? Ng regular housing loan natin? 6.25%. Di ba? For the 3 years yon. Pero ito, tingnan nyo. 3% fixed rate na interest rate for the first 5 years. 'Di ba? So talagang binigyan ng napakalaking pagkakataon ang lahat ng hindi malaki ang income para magkabahay na. So kaya kung mayroon kayong kapamilya, kakilala, kaibigan, 'di ba? Na below 34,000 na ang income, nako, i-grab na nila ang opportunity na magkaroon ng bahay. Okay? Kailangan kasi ito na yung pagkakataon. Kung hindi ka pa magsisimula ngayon, nako, baka wala ka ng abutan
on the next 5 years. Kasi 3% on the first 5 years. Kung hindi ka magsisimula ngayon, nako, baka mahihirapan ka na talagang matupad yung pangarap na magkabahay. Kaya kahit yung mga kasama natin ngayon sa pamilya ninyo, kapatid, kamag-anak, kakilala, kabatch, ano pa ba, kaibigan, di ba? Kapitbahay, na alam mong wala pang bahay, nako, lapitan mo na kagad. Bakit? Kasi mas madali nang magkabahay ngayon. Kasi nga, pinababa ang interest rate ng 3% for the first 5 years. Okay? So, 3% fix is only applicable during the first 5 years. Kasi nga, ito yung programa right now. Okay? So, after the initial period, the applicable pag-ibig housing loan repricing or prevailing rates kung depende po sa program or guidelines na gagawin natin. So, minsan may nagtatanong, sabi, for the first 5 years, paano pagdating ng 6th year, di ba? On the 6th year, ano ang interest rate, di ba? So, uh, it is safe to say na yung interest rate kasi ng pag-ibig, kung ano ang prevailing rates nila. Pero if the program kasi will be continued, di ba? Another 5 years, yung additional extension nito. Pero sabi ko nga kanina, again, babalik na naman dun sa guidelines. Dapat, yung sweldo, hindi lalampas dun sa ginawa nilang guidelines o yung threshold, di ba? From yung NCR 47, yung provincial is 34,000, di ba? So, nandoon yung guidelines na yon. So, syempre, on the next 5 years, hindi naman natin masasabi right now na i-adjust ba nila yan or i-stay put nila at that rate. So, ang pinaka-advantage right now na dapat tingnan, okay? Tingnan ng mga buyers natin, hindi yung 60 on the 6th year. Dapat ang tingnan nila itong first 5 years. Bakit? Kasi from the regular interest rate na 6.25, nakatipid ka na ng malaki. Imagine from 6.25 na slash to 3%. 'Di ba? Ilan ang nawala? 3.25% na interest rate for the first 5 years. So, ang laking pagkakataon para makapagsimula ang bawat Pilipino na magkaroon na ng bahay. Kasi on the first 5 years, nakapagsimula ka na. And syempre, on the 6th year, definitely every year tumataas naman ang sweldo, di ba? So, kung babalik niyan, for example, ng 6.25, magko-qualify ka pa rin. Bakit? Kasi nga, on the 5 years na lumipas, tumaas din naman ang sweldo mo, 'di ba? So, ito yung hindi kasi sa guidelines nakalagay first 5 years lang and subject for another 5 years depending on the guidelines na ibibigay ng programa na ginawa ng gobyerno. Pero ito yung sasabihin natin. Sino yung mga nakakaalam ng 4Ps dito? Yan, 4Ps, di ba? Kasi ang 4Ps kanino nagsimula yan? Di ba? Panahon pa yan ng administration ng ni late Aquino, di ba? Pero na-extend yan up to Duterte president and up to now, di ba, meron pa rin. So ilang president na yung nagtuloy ng programa. So parang yun yung logic na pwede nating tingnan na kasi if this is para sa mga tao, hindi naman nila yan inaalis ng basta-basta lang, 'di ba? Kaya lang hindi kasi natin pwedeng ipangako sa mga buyers natin na the interest rate is 3%, 'di ba? For the loan term. Kaya dapat ma-explain natin sa buyers natin na 3% for the first 5 years, 'di ba? So, bibigyan natin mamaya na, alam ko may example ako dito Yan. Yan, ito. So, for a regular housing loan, ayan, natin na amortization, okay? Excuse me kasi medyo ako. Ayan. So, for a maximum loanable amount na 950,000, yan, sa mga project na binibenta natin. So, for example, kung ang loanable amount is 950,000,
ang estimated monthly payment for principal and interest is 4,005.24 pesos. So, hindi pa kasama dito yung mga insurance premiums. So, safe to say na yung ating additional premiums, okay, from this 950,000 is around less than 300 pesos. So, sabihin na natin ang magiging amortization is more or less 4,300 including the premiums, 'di ba? Pero sabi ko nga makikita nyo dito, 'di ba? 3% for the first 5 years, 'di ba? If another dito kasi nga hindi pa natin nasisigurado if there will be the program, 'di ba? Pero sa mga documentary or sa mga marketing kasi na ginagawa ng mga 4PH natin, so merong mga additional interest rate or yung mga subsidy program. Kaya lang subject kasi yun for the availability. Okay? So wag na nating tingnan yung 6 to 8 years. For example, itong nandito, tingnan nyo na lang yung first to 5 years, tapos naka 3% ka, at kung babalik dun sa additional, 'di ba? Dun babalik sila dun sa regular na 6.225, nakatipid ka pa rin ng 3.25% na interest doon sa first 5 years ninyo, 'di ba? Kasi kung titingnan ninyo yung 950,000, wala akong loan calculator dito eh. Sino ba yung mga kasama kong seller dito na may loan calculator? For example, magtaas nga ng kamay. Yan. Kasi dapat ang mga sellers natin nakapag-download na ng loan calculator, 'di ba? So yung 950,000, okay? Kung, for example, yung wala yung 4PH program, gamitin lang siya ng 6.25%. Ang ang monthly amortization niyan, sino kaya ang pwedeng mag-loan calculator? No, wala, wala kasi akong cellphone eh. Kasi kinuha eh. Sa AI po, sir. 950,000 at 6.25 na 30 years. 30 years. Yes. Kung hindi ako nagkakamali, that is 6,000 plus eh. 8 more slightly, ganon. Down payment. Oo. Hindi, walang 950. Basta 950 at 6% loanable amount. Parang may sumasagot eh. Wait lang. Yan, may sumasagot. 5,849 po. 5,849, 849. di ba? 5,849. So imagine, nakatipid ka na ng 1,800 o 19 kamo na. 19 na excuse me, na hulog, 'di ba? For 5 years natipid mo na 'yon kasi nakapagsimula ka ng 4,005 pesos lang, 'di ba? So, yung binanggit nyo kaninang 5,800, it's ano yun, exclusive of the insurance premiums, 'di ba? So, ibig sabihin, yung natipid mo, 'di ba, makakapagsimula ka na. At ang napakagandang advantage nun is that yung income requirements kasi, 'di ba, kapag ang monthly amortization ay mababa, 4,005.24. Yan. Sa 4,005.24, ang income requirement lang o yung sahod lang na kailangang hanapin ninyo. Yan. 'Di ba? So tuturuan natin sila. 4,005.24 divided by 0.35. Yan. Divided by 0.35. So dapat ang sweldo ng buyer natin is at least 11,444 pesos, di ba? To be exact, 11,443.54 pesos. Di ba? So, kasi kung mababa yung amortization, mas mababa yung income requirements. Pero kung papasok ka dun sa 5,800, kunya, yung sa 5,895, tama, no? 5,895 divided by 0.35. Oh, ang kailangang sweldo ng kukuha ng bahay dapat 16,842.86 pesos, 'di ba? So mas marami yung may magkakaroon ng pagkakataon kasi nga 11,444 rather than 16,842 pesos. Kaya talagang yung programa para
sa mga lesser income na mga Pilipino. Kaya sabi ko nga kanina, kung may naiisip na kayo kakilala ninyo na nagtatrabaho, nako, pagkakataon na po nila ito para magkaroon ng bahay. Okay? So, move tayo. Ayan. So, nabanggit ko na kanina. So, kanina, dun sa ating framework, yung number 1 is the payment plan. Now, pupunta tayo sa location. So, yun yung number 2. So, dapat kapag may kausap kayong kliyente, okay? So, mamaya, babalik-balik pa rin naman tayo dyan sa mga ano natin, guidelines natin. Sisingit natin yan dito. So, ang kailangan lang kasi natin ma-establish right now is dapat magkaroon kayo ng framework o paano ba dapat tumakbo ang conversation natin sa mga kliyente natin. So, yung payment plan na discuss na natin o yung payment scheme, which is nag-focus tayo sa pag-ibig financing, yung regular at yung 4PH program. Kaya ngayon, so pag may kausap kang buyer, kailangan mong masigurado ngayon kung nasaan o ano ang location ng kausap mo. 'Di ba? Kasi tayo, as seller, meron na tayong pinopromote na project, tama? So, pag may pinopromote tayong project, alam natin kung saan located ang project. So, dapat kapag may kausap kang buyer, hindi pwedeng mawawala sa tanong mo, taga saan ang buyer, 'di ba? Saan? Kasi baka ang kausap mong buyer, kasi pag hindi mo na itanong kung nasaan siya o taga saan siya, hindi mo ngayon ma-establish na meron siyang kailangan o kailangan niya yung bahay na to o qualified siya, magde-decide siya, nabibili siya o magpapatuloy siya dito sa pine-present mong project. Bakit? Kasi nga kailangan matanong mo kung nasaan siya, taga saan siya ipinanganak kasi those are related information para mag-decide siya sa bahay na kukunin niya. So kunyari, may pinost ka for example, Bataan. 'Di ba? So, ang location ng project natin dyan is Daang Pare, Orion, for example, Bataan. So, may kausap ka, 'di ba? Tatanungin mo ngayon, ma'am, taga saan po kayo, 'di ba? Sasabihin niya, ay, naku, taga Manila ako, sabi niya, nasa Manila ako, dito ako nakatira. O, tapos, alam nyo, matatanong nyo rin, bigla rin nilang masasabi sa inyo na, pero pinanganak talaga ako ng Bataan. Diyan talaga ako, taga-Orion ako. Ganon. So, ibig sabihin, birthplace niya pala yung lugar na yon. Kaya, nag-i-inquire siya. Kasi kailangan mong ma-establish bakit siya nagkakaroon ng interest sa project na pine-present mo o na-post mo. Kasi hindi naman kasi agad-agad nakukuha ng mga buyers natin. Kunyari, nilagay mo na location, Bataan, tatanungin pa rin yan sa'yo. Details po, location po, 'di ba? Pero kunyari nilagay mo na doon. Kasi nga ang unang napapansin ng buyers is yung information na madaling makakatch ng attention. Ano 'yon? Kunyari ang nilagay mo murang pabahay. Nako, lahat magi-inquire ang itatanong saan, pero doon sa description mo nakalagay na kung saan. Kasi hindi nila agad 'yun napapansin. Kasi ang unang napapansin ng mga buyers natin is most likely yung first sentence o yung first line up to the second line ng mga advertisement na ginagawa ninyo. Kaya, minsan at minsan magtatanong lang ng details. Magtatanong yan saan location. So, dapat sa takbo ng conversation, wag mong aalisin na tanungin kung taga saan siya nakatira ngayon, ano ang permanent residence niya. Bakit? Kasi para ma-establish mo na gusto niya yung lugar na binibenta mo. Kasi minsan, magre-relocate pala sila. Workplace pala ang malapit dun sa project mo. So, ibig sabihin, makikita mo ngayon na mataas yung percentage na gusto niya yung property o yung location ng project na ino-offer mo. So, it's very important na malocate natin kung bakit nag-inquire yung buyer natin sa project na pinost mo. Okay? Kasi usually makakakuha kayo ng mga online inquiries. Meron kayong mga biglang tatawag sa inyo, magme-message sa inyo. So, dapat ang takbo ng conversation, di ba nga, una, i-discuss yung payment plan. So, and then, dapat hindi nyo makakalimutan dun tanongin saan located ang buyer ninyo
Or birthplace niya ba yan? Current residence? Or workplace ba yung reason bakit gusto niya yung project na ino-offer ninyo? So that is for location. Kasi malaking factor ang location para mag-decide ang buyer natin. Okay? So next, kailangan naman natin, pangatlo, is about the client. Yung information about the client. So, ano-ano ba yung information about the client? Number one, kailangan matanong nyo ang age. Napaka-importante niyan. Bakit? Because of the age, malalaman ninyo ang maximum loan term. 'Di ba? Importante kasi na malaman nyo ang maximum loan term. Kasi nga, nag-o-offer ka ng monthly amortization for 30 years. Hindi na pala siya qualified for 30 years. So, mag-iiba kasi yung amortization o yung hulog ng kliyente natin kapag hindi siya pasok sa 30 years loan term. So, paano ba natin dapat i-compute ang maximum loan term for our financing, especially kung pag-ibig yan? So, the loan term is equal to the maximum age of financing. So, ano ba yung maximum age na sinasabi natin kanina? 70, di ba? From pag-ibig. And the maximum loan term is 30 years. So, for example, natin, 35 years old ako. Di ba? So, loan term is equal to 70 minus 3. Bakit minus 3? Kasi nga, less DP terms or yung equity period, di ba? So, kunyari, 28 months yan. So, 28 months is equivalent to ilang taon? So, i-round off na natin, 3 years, di ba? So, 70 minus 3, that is 67, di ba? Minus 35, that is 32. So, ibig sabihin, ang maximum loanable term niya, pwede siya sa 32. Oh, ma'am, 30 years lang ang loan term. So, ibig sabihin, possible o qualified siya for maximum of 30 years loan term. Okay? So, another example. Kunyari, 45 years old ang buyer natin. Okay? So, 45 years old ang buyer natin. So, 70 minus 3, 67, minus 45. So, 22. 22 years ang maximum loanable amount niya. Okay, ay maximum loanable term o yung loan term niya. So, hindi na siya pwede mag 30 years. Kasi nga, siya ay 45 years old na. So, importante ang age. Okay? So, wag kayong malilito. Dapat lagi niyong matatanong ang age. Bakit? Kasi yung income qualification, katulad nung sinabi ko kanina, will vary kasi kapag ka ang loan term natin ay mas maigsi, mas mataas ang monthly amortization. Pag mas mataas ang monthly amortization, mas mataas ang income to qualify. Kaya importante sa mga sellers, nabanggit ko kanina, dapat may loan calculator kayo kasi i-input mo lang doon ang i-input mo lang doon ang loanable amount, tapos yung interest rate, tapos yung loan term, lalabas na doon kung magkano ang amortization niya. Okay? So, kaya, tapos, para malaman kung anong income, okay, di ba? Dapat i-divide mo yung nakuha mong figures dun sa loan calculator ng 0.35. O, di ba? Ganun lang. So, kaya kailangan nagti-take note kayo, no? Pero itong video na to ay recorded, so pwede na yung ulit-ulitin from time to time. Lalagay ito sa mga GC o sa mga groups ng inyong mga teams. Yan, para maulit-ulit ninyo. Okay? So, about the client, kailangan alam natin ang age. So, another important information ay ang ito, marital status. Okay? Kasi naglo-loan. Kaya dapat, pati marital status, hindi naman tayo mga marites, okay? Hindi tayo mga marites dito. Pero, kailangan natin na malaman ang marital status. So, ako, ang ginawa ko sa marital status, ganito, na nakikita nyo sa screen. Kasi pag tinanong nyo yung marital status, 4 lang naman yan, alam ko eh. Single, married, legally separated, widow or widower. Ganun lang naman eh, di ba? Pero ako, ang marital status ko, ito. Yan. Single at saka happily married. Yan. So, bakit? Kasi nga, yung single at saka yung married, happily married,
requirements is easy. Bakit? Kasi wala silang problem, di ba? So, pwede yung, kasi sa financing, kapag ikaw ay single, kailangan single ka. Single ka talaga, di ba? So, kaya lang may mga single na merong what do you call this, mga anak na. So, hindi naman, kasi kapag ka, sa housing loan kasi, pag may na-declare na dependents, mga anak, most of the time, nagre-require ang pag-ibig ng tinatawag na Sinomar. Yan. Ibig sabihin ng Sinomar, Certificate of No Marriage. Katunayang single ka talaga. So, kaya kung single ka, may kaka-provide ka ng requirements. Kaya ang sabi ko ay, requirements is easy. And if you are married, di ba? Happily married, ang description. So, requirements is easy rin kasi merong marriage contract na kailangan kang ma-provide. Now, the other marital status is legally separated o yung matinatawag na annulled, 'di ba? Yan. So requirements is available kasi pag sinabi mong legally separated, ibig sabihin dumaan yan ng process, yung legal separation o yung annulment. So usually merong mga requirements na kailangang i-provide doon. Dapat may tinatawag na decree of finality. 'Yon na binigay ng kumbaga, that is the decision from the court na nagde-declare na yung marriage is separated na o considered as legally separated or yung annulled, kumbaga, is binovoid yung marriage. So, meron kasing mga requirements for that. So, kung talagang dumaan sa proseso yan, merong available na requirements. But this one is very interesting. Yung happily separated. So, sa panahon kasi natin ngayon, naging, ano ba, tawag nito, common na yung mga hindi nagkakasundong mag-asawa, nagkakaroon na ng agreement na, o maghiwalay na tayo ng bahay, 'di ba? Maghiwalay na tayo, but sa akin ito, sa iyo to. So, kumbaga nagkakaroon na ng tinatawag na parang usapan, kasunduan na both parties agreed na hiwalay sila. Okay? So, ibig sabihin, tinanggap na nila sa isa't isa na kahit kasal sila, hindi na sila pwedeng magsama kasi nga, ang mahal daw ng annulment. 'Di ba? At napakatagal daw ng proseso. So, para magkaroon sila ng, kumbaga tinatawag ay makapag-move on daw. Yan, move on to other ano na, so sa makabilang bahay ang ibang term, 'di ba? So merong mga mag-asawa na they decided na separate ways. So, tawag natin dyan, requirements can be complied. Bakit? Kasi nga, since they are both, kumbaga, married pa rin sila kasi hindi sila dumaan sa tamang proseso, hindi sila dumaan sa legal process of annulment or legal separation kasi nga, una, mahal yan, at pangalawa, mahabang lakbayin o documentation o process yan at magastos nga, di ba? So, yung mga ibang Pilipino talaga ay nagde-decide na lang na maghiwalay. As long as yung both parties or both spouse will comply for the marital consent. Kasi nga po, dahil nasa Pilipinas tayo, kapag considered as married ka, lalo na kung ang mga kasal ng mga ano natin, mga buyers natin is yung tumama ng 1988 na family code. Yan. So medyo ano siya no, 19. So pagka tumugma na siya, doon na siya 1988 onwards. Nagkakaroon kasi na doon nung tinatawag na excuse me. Yan, kumbaga dahil mag-asawa, so ibig sabihin dapat may marital consent on loans, 'di ba? So requirement kasi 'yon ng batas and requirement 'yon sa mga loan. So ang nangyayari sa ibang mga buyers natin dahil nga agreeable sa kanila ang paghihiwalay. So pumipirma si spouse ng marital consent para dun sa loan, vice versa. Kunyari si wife tapos pipirma si husband o si husband pipirma si wife. So, if your buyers are willing o yung spouse nila ay pwedeng mag-sign ng mga marital consent, 'di ba? Sa regular mga loans natin. Okay? So, pwede silang mag-undergo ng financing like
pag-ibig financing, bank financing. Bakit? Kasi nga, pipirma yung mga spouses nila. Eto na yung next na tanong. Ma'am, ayaw pong pumirma at saka ayaw kong ipaalam na bibili ako kasi hiwalay na kami. Oh, so ibig sabihin, hindi sila happily separated, unhappily sila. So pag ang buyers natin ay unhappily separated, ibig sabihin yung isang party hindi magbibigay ng consent for the marital status, okay? Hindi pwedeng pumasok yan ng mga pag-ibig housing loan or hindi yan pwedeng pumasok sa mga bank financing loan. Okay? So, kasi nga hindi sila happily separated kasi kailangan ng marital consent. Okay? Kaya dapat maintindihan ito ng mga buyers natin na hindi makakapag-sign yung spouse nila kasi married sila. Okay? So, that's the regular guidelines for financing. Okay? So, ngayon, baka may kasama tayong mga sellers na rito. Di ba? So, i-discuss na natin yung yung some instances, okay? Meron kasing kababalian yung instances na unhappily separated, okay? Kasi si Apex Homes, for example, no, kay Apex Homes, sa Apex Homes kasi, pag-ibig financing sila. Pero, meron kasi silang other scheme kay pag-ibig. So, ang tawag kasi dun sa housing loan application nila under DCS scheme. Ibig sabihin, Deed of Conditional Sale Scheme sila. So, ang nangyayari sa process na to is si pag-ibig magbebenta ng bahay through pag-ibig financing, tapos si pag-ibig ang magbabayad kay developer through deed of conditional sale contract na niloan naman ngayon ng buyer natin. So si APEC nakakapag-cater siya ng mga status na hindi happily separated. Kasi nga, DCS scheme sila. Okay? Deed of Conditional Sale. So, ma'am, paano yun? Hindi hahanapin yung pirma ng asawa. Okay. Right now, kapag sa mga loan, pwedeng hindi nakapirma yung asawa kasi nga deed of conditional sale siya. The agreement is between the developer and pag-ibig. Tapos, pag natapos kasi yun, okay, yung loan mo, natapos yung loan mo, ay pag-ibig. So, yung title kasi niyan, yung eto para magkaroon ng idea yung lahat, no? So, ang nangyayari sa processing ng transfer of title kapag DCS scheme ay ganito po. Okay? So, si pag-developer, itatransfer niya ang title sa pangalan ng Pag-ibig Fund. Okay? Tapos, dahil may deed of conditional sale si buyer, si borrower natin, kay Pag-ibig, meron lang yon na annotation na naka-deed of conditional sale yung selling. Kasi nga, conditional ang selling. Kapag binayaran mo si Pag-ibig, ikaw borrower, okay, pagkatapos ng loan term na ganito, ibibigay ni Pag-ibig ang title sa'yo. Ganon siya. So, ibibigay ni Pag-ibig ang title sa'yo kapag natapos mo ng 30 years, for example. Pero ang title mo nun ay nakapangalan sa Home Development Mutual Fund. So, para ang nangyaring selling ng property ay from developer to Pag-ibig, tapos si Pag-ibig to our borrower. Ganun siya. So, kaya ang total contract price ng mga properties natin for the APEC, yung mga DCS scheme natin, ay hanggang dun sa total contract price na Home Development Mutual Fund. Okay? So, pagkatapos kasi niyan, yari, natapos mo na after 30 years, ibibigay sa'yo ni Pag-ibig ang dokumento, pati ang certificate full of payment, pati ang iyong title. So, ang gagawin mo na lang ay ililipat mo ang pangalan ng property sa'yo, magbabayad ka na lang ng DST, okay, documentary, stamp tax, at yung mga registration fees. Okay? Registration fees sa
RD at saka sa local government unit kung saan yung property mo. So, most likely, ang estimated percentage niyan is between 2 to 2.5%. Yan. 2 to 2.5%. Depende kasi sa lugar. Kasi may city, merong hindi city. So, dun siya maglalaro. So, ang basis na lang niyan is kung ano yung naka-annotate na loanable amount o yung amount na niloan natin sa ating mga property. So, kaya pumapayag ang Apex Homes na yung mga client natin na hindi pumipirma yung asawa nila. Okay? So, kaya, kasi nga, pagdating ng 30 years, ikaw na ang magta-transfer sa pangalan mo. So, baka kasi by that time, meron ka ng legal separation o separated na, o baka, sabi nga nung ibang joke, baka talagang separated na, di ba? In real separated. So, kumbaga, marami nang pwedeng mangyari after 30 years, di ba? So, kaya pwedeng i-cater sa mga projects ni Apex Homes yung mga unhappily separated. Ma'am, bakit dun sa mga ibang developer hindi pwede yon? Kasi iba naman ang process ng housing loan doon. Ang tawag naman doon ay Contract to Sell Scheme, CTS scheme. Ibig sabihin, dun sa total contract price na binayaran mo sa developer, kailangan matransfer sa pangalan mo yung property. Kaya nagkakaroon na ng signing o kailangan ng mapirmahan ng spouse yung transfer na yung pagbili ng property na nangyayari. Kasi sa CTS scheme, nagkakaroon ng tinatawag na seasoning period. Kunyari, from first year up to 2 years loan term mo, yan. So, pagkatapos nun, itatransfer na ni developer sa pangalan mo kapag ka nakapagbayad ka na ng at least 1 or bago mag 2 years, kasi i-advise ni Pag-ibig si developer, i-transfer mo na to sa pangalan ni Juan de la Cruz kasi malapit na siyang mag 2 years. Good payment siya. Ita-transfer yun sa pangalan ng borrower. So, yun yung pagkakaiba ng CTS at DCS scheme. So, medyo malalim pero kumbaga, meron tayong mga options sa mga buyers natin. Kasi iba-iba yung mga developer natin. So, yung mga ibang developer natin, CTS scheme sila, contract to sell. Si Apex na ina-example natin is under the deed of conditional sale scheme sila. Okay? So, that is the importance of the marital status. Okay? Yan. So, next. Yan. So, doon na tayo sa income. Okay, so kanina, payment plan. The next is location. The next is about the borrower natin. So, diniscuss natin doon ang age at ang marital status. Now, the fourth is income. So, there are different types or source of incomes ng mga buyers natin. So, sa regular housing loan, meron tayong mga locally employed na tinatawag. So, ito yung mga nagtatrabaho dito sa atin. So, OFW or yung overseas Filipino workers. So, ito yung mga nagtatrabaho abroad, di ba? Through a employment contract, di ba? Tapos, merong business owners. So, ito yung mga regular source of income na talagang qualified yung mga buyers natin. So, isa-isahin natin sila. So, for locally employed, so dapat malaman natin ang basic salary nila. So, ano-ano ba yung mga important requirements na dapat ma-provide ng buyer natin? So, we have the Certificate of Employment with Compensation. Nakalagay doon dapat magkano ang basic monthly salary and usually tenure kung gaano katagal and other compensation like allowances or iba pang mga additional packages dun sa sa employment nila. Okay? So the validity is most likely po from 3 to 6 months from the date of issue. So yung mga buyers natin na locally employed, talagang for example, no, sa Apex Homes, dahil ang equity period natin ay napakahaba, di ba? Kasi nga, para maging affordable siya. So, 28 months, 23 months. So, kung nag-issue na ang yung mga kliyente ng Certificate of Employment, for example, this month,
So, ang validity lang kasi niyan, ang maximum is 6 months. Dahil payable yan in 23 months, so, magkakaroon talaga ng resubmission of requirements. Kasi nga, pre-selling yung properties natin. For example, sa mga 4PH natin, talagang magkakaroon ng submission of another requirements. Kasi nga, may validity lang sila. Bakit ba hinihingi siya on the day of the reservation? Kasi it's very important na meron ang mga COE or yung mga payslip yung buyer natin on the day of the reservation kasi kailangang ma-qualify mabuti ang mga buyers bago nga magbayad. Kasi nga 'di ba sabi ko kanina, those payments are non-refundable. Kaya dapat mabayaran talaga yan sa mga buyers natin. Kumbaga, pag nagbayad sila, dapat yung hindi masasayang po. Kasi nga, yun nga sabi ko, magkakaroon ng lamat ng relationship nyo, magagalit sila. Bakit? Kasi hard-earned money yan na talagang kailangan, hindi po masayang. So, dapat responsable tayo na mga sellers. Okay? So, dapat yan po ay ma-explain natin mabuti. Kaya, bakit ba may requirements agad? Magre-reserve lang naman ako, di ba? Kasi ma'am, para po ito sa protection ninyo. Kasi para masabi talaga natin, bago tanggapin ang payment ninyo, kayo po ay qualified, hindi masasayang, di ba? Kasi that's the time na mararamdaman ng kliyente ninyo na, you are sincere and you are really helping them para matupad ang pangarap nila. Hindi basta, sige na, mag-reserve ka muna, requirements, saka na lang. Saka mo na problemahin yan, mag-reserve ka muna. No, wag niyo pong gagawin yon. Kasi nga, kailangan nating masigurado na qualified po sila. So, another requirements is yung 3 months latest payslip. Pero usually sa mga reservation, kahit yung most recent month lang. Bakit? Kasi nandoon naman na nakalagay yung basic pay nila, 'di ba? Pero the regular process of documentation talaga sa mga loans natin, sa housing loan application na is at least 3 months payslip para makita yung regularity ng sweldo. Okay? Kaya at least 3 months. So in some cases, yan, nagpapa-provide ng 2316 o yung certificate of withholding tax. Ito naman, binibigay ito ng mga employer, especially yung mga merong withholding tax o bawas sa sweldo. So, yan. Ayan yung mga buyers natin. So, usually, itong mga kliyente natin na mga ganito, yan yung mga sobra dun sa minimum wage, di ba? Kasi nga, meron silang withholding tax. So, yan, nare-request yan sa mga employer nila. Okay? So, that's for the locally employed. Okay. Next, for the OFW, so overseas Filipino worker. Kaya nga, overseas Filipino worker, so meron yan employment contract. Okay? So, for OFW, importante ang employment contract. Okay? So, kasi nakalagay doon ang basic salary, tenure of contract, or yung expiration date, kung kailan, other compensation, diba? Like allowances, housing, etc. Bonuses kung meron pa. So, kasama rin doon. At dapat, please take note, na ang mga employment contract na tinatanggap, excuse me, ng pag-ibig ay Filipino or English. Kasi yun yung lingwahe na naiintindihan natin. So, kung ang buyer nyo po ay from Saudi Arabia, di ba? Ano pa ba yung mga iba ang language? Spain. Ano pa ba? Paris. Actually, nakakita ako ng ng employment contract, Ireland. Hindi siya English, hindi rin siya, basta kakaiba yung lingwahe dun eh. So, dapat may translation. And most of the time, sa mga, kunyari, yung mga OFW natin na Saudi, ganyan, o yung mga, yung ibang language like Korean, Japanese, usually naman, yung left, yung language nila, yung right side, translation ng English. Pero sa mga, ano kasi sa mga European countries, hindi kasi siya ganun. Meron talagang translation certified by the embassy, certified na tinranslate in English. So, kaya importante yon na pag OFW, make sure na may Filipino or at least English translation ang mga contract nila. Okay? So, syempre, kailangan din ng payslip. And, minsan, if nangyayari kasi ito, yung employment contract, hindi nire-renew.
Kasi nga, dahil pag nandoon na, renew na lang na, kumbaga, working na lang ng working, so hindi na. So, in some cases, pinapayagan po na salary certificate yung binibigay if is another attachment from the employment contract, magkakaroon ng salary certificate issued by the employer kung expired ang contract. So, na-validate yun ng pag-ibig. Pwede. Okay? So, kasi minsan hindi naman na-update. So, salary certificate is as an attachment kasi nilalagay doon yung tenure, kung kailan siya nagsimula, tas hanggang ngayon, working pa rin siya at yung sahod niya ganito. So, yun. Usually, yung mga nakita namin na sample ng salary certificate, usually nagbibigay niyan yung mga nasa mga UAE, yan, yung mga Middle East country. Majority nakakita na ako ng mga salary certificate nila. Okay? Next, yung mga business owners. Ayan. So, pag sinabing business owner, documented ang pagiging business owner. Like, meron siyang registered DTI. So, sa Department of Trade and Industry, yan. So, registered owner siya, yung validity niyan, kasi may expiration yan, you have to check it. Mayor's permit, so dapat current year yan. So, if today is 2026, dapat ang mayor's permit is 2026. And merong certified true copy ng ITR na nire-request mismo ito sa BIR. So, latest issue. So, ang ITR kasi is every year. So, kung 2026 ngayon, ang latest is 2025. So, ganun siya. And financial statement for latest 2 years signed by a CPA o Certified Public Accountant, and most likely naman dahil may ITR yan, may financial statement sila. So, yan yung common requirement for business owners. Kaya pag sinabing business owners, documented ang business owners. So, ito na, ang additional na source of income. Okay? Ito para sa mga 4PH program. Okay? No? Para sa mga 4PH program, ito usually ginagamit. Okay? So, merong tinatawag na Certificate of Engagement or yung mga, sa madalit sabi, ito yung mga presumed income. Ibig sabihin, hindi kasi ito yung mga may regular payslip or may ITR, ayan. So, kumbaga, ito yung mga informal source of income, sabi nga nila. 'Di ba? So, ano-ano 'yon? Kunyari, yung mga tinatawag na micro-entrepreneurs, 'di ba? So, sino-sino yung example niyan? Medyo malabo lang 'to, no? Pero bibigyan namin yung mga leaders natin ng copy nito para mai-provide sa inyong lahat. So, dito, ang example ng mga micro-entrepreneurs, yung mga sari-sari store owners or yung mga mini groceries. So, kung ang sari-sari store owner or mini groceries ay located at National Capital Region, again, 15,800 ang presumed monthly income niyan. Ibig sabihin, wala-wala ng dokumento, considered na ang income niya ay 15,800 ni Pag-ibig. Kasi guidelines ni Pag-ibig to. Okay? So, if that is from another regions, ibig sabihin sa atin, provincial area, so 11,900. So, kanina, kung merong nakakatanda, di ba? Magkano kasi yung gross monthly income or the basic salary or income required para sa 4,005 and 24 pesos na amortization. Yan. Mag-PM nga dito, check ko nga. Tignan ko nga kung gising pa yung mga kausap ko. Baka naman tinulugan na nila ako. Ayan. Tinulugan niya na ba ako? Ayan. 11,000 may sumagot si Annalisa. 11K, 11K. Malapit na. Malapit na. 11K, 14K, 12K. Nako, gising pa po. Oh, ano na? 11,000, merong amount yun eh, 'di ba? O i-divide niyo na lang. 11,000 4,005 and 24 divided by 0.35. 'Di ba? So ang sagot ay 11,000. Ala. Ayun! Si Miss Pinky Calpito from Team Resilient Corporate. Ayun. At si Weng Alejo, exact na amount. Diba? 11,443.43 pesos. Diba? O
Ay, 453 pa. Kaya nga, rounded off, 11,444. Ayun, nakala ko tunog na kayo eh. Wag muna, malapit na tayo. I hope may nakukuha kayo na one or two or three things para makapagsimula at mas maging maalam tayo sa pagpe-present at pagtatanong sa mga buyers natin. Ayan, thank you so much for participating, 'di ba? So, if you have a kapitbahay, 11,900, 'di ba? As long as i-check nyo yung age, dapat pasok sa 30 years, tama? So, kung ang sari-sari store owner na yan ay hindi naman magkukwalify for a 30 years loan term, pasok siya para magkaroon na ng sariling bahay. Bakit? Kasi nga, 11,900 ang income na required, pero ang minimum lang kasi, di ba, 11,444 pesos. So, ano-ano mga requirements needed niya? Ito po, barangay certificate or clearance of business and mayor's permit. Kasi sa mga bara-barangay o yung mga nagtitinda sa palengke, 'di ba? Minsan meron lang yang permit, 'di ba? Pero wala yang ITR, wala yang binabayarang mga tax, wala yang mga ibig sabihin meron silang permit to operate or to sell dun sa lugar nila, 'di ba? So yan yung mga sari-sari store natin, barangay certificate or yung kasi nakakita ako sa palengke, yung mga nasa palengke, meron silang mayor's permit. Pero hindi naman sila nag-ITR, 'di ba? So yung mga may store owner sa palengke, yan nako. Kaya simulan nyo na mag ano ba yun, mag-flyering sa mga pale-palengke kasi makikita nyo yan, meron silang mga ganyang requirements, okay? So, from another example ng micro-entrepreneurs ay yung mga rolling store or sidewalk vendor, food vendor, toys vendor, ayan, napakarami. Barangay certificate o barangay clearance. So, ang presume income niyan dahil nandito tayo sa province ay 11,900. Basta make sure lang na papasok sila sa 30 years o loan term kasi yun ang assumption natin sa 11,444 na income. So, napakarami pang example niyan. Meron pa dito yung mga retailer, 'di ba? Basta merong certificate from market administrator and barangay clearance certificate. So, usually, kung nasaan yung pwesto nila, 'di ba? Doon may mga permit naman 'yan. Wala lang yung mga DTI, wala na yang mga taxes na binabayaran kasi nga mga micro-entrepreneur sila. Kaya yang mga yan pa lang ay napaka qualified na sila. So pwedeng-pwede na. Pwedeng-pwede silang mag-own ng property. Okay, pwede na nilang masimulang magkabahay. So, yan yung example natin na mga certificate of engagement natin. So, ano pa yung iba? Okay? Ito naman, from fishery, yan, ganun din. Tapos, naku, naputol yung aking ano, no? Tapos, yung transport sector. So, ito yung mga operator. Ibig sabihin, may-ari ng UB Express. Yan, di ba? Or mga PUB, jeep, shuttle, services school, delivery riders. Yan. O, di ba? Delivery riders ride o yung ride hailing. Ano kasi ride hauling yung mga ano kasing tawag doon yung mga nagsasakay yung kanila kasi tawag doon joyride. Dito ba ano tawag sa atin? Maxim. Maxim, 'di ba Angel nakasakay ka na ng Maxim? Oh, yan. So, ride hauling, 'di ba? So, ano ang requirements nila? Yan, 'di ba? ORCR of the vehicle, franchise, ownership and updated professional driver's license, 'di ba? So, ang presume income na kagad ng mga yan ay 13,400. 'Di ba? So, pwedeng-pwede na sila para sa mga 4PH program natin. So, kasama pa dyan mga tricycle owner o operator. Basta, meron silang, kasi meron yung mga, ano parang yung mga toda-toda, yung franchise nila. As long as, yan, ORCR ng vehicle, dapat nakapangalan sa borrower, no? And the professional driver's license, yan, usually nire-require yan. Kasi nga, sa mga guidelines naman yan ng mga nagmamaneho ng PUBs, dapat ang lisensya ay professional driver's license. Kasi yun ang katunayan na PUB
driver sila, okay? And other community social and personal services activities. Imagine 13,600. So ano-ano yung mga kasama dyan? Yung PA, personal assistant ng celebrity. Oh, may kilala kayong ganyan, 'di ba? Or mga web programmer, web designer or developer basta may service contract, freelance journalist, kasama pa basta may certification from the editor-in-chief. So, pwedeng-pwede pa rin sila kasi ang presumed income nila o ang considered approved income nila is 13,600 if sila po ay provincial areas and kung NCR naman sila is 15,000. So again, magkano nga yung requirement natin kanina for 30 years? 11,444 lang, 'di ba? So napakarami ng pagkakataon talaga na magkaroon ng bahay ang mga hindi kumikita ng malalaki. Okay? So meron pa ditong isang guidelines yung mga kasambahay. Ayan. So, kasambahay monthly minimum wage varies by region. So, ito, an early 25 rates around 7,000 in Metro Manila, 6,000 in Central Luzon, and can be 5,000 to 6,000 in Calabarzon, depending on the municipality. So, meron naman ditong regional wage na binigay. So, i-check na lang natin yan kasi ito na yung nagiging basis nila. So, for example, may kasambahay kayong kilala that's 7,000. So, pag 7,000, kulang. So, anong kailangan? Co-borrower. 'Di ba? So, ngayon, pag kulang ang income sa pag-ibig financing, ito, pwedeng magdagdag ng dalawang co-borrower. Okay? Dalawang co-borrower. So, ibig sabihin, isang principal borrower plus dalawang co-borrower. Kunyari, magkakapatid sila. Pare-parehas ang trabaho nila ay kasambahay. Kung tatlo sila, na kung 7,000 kung 6,000 ang sweldo, kunyari Central Luzon siya, ibig sabihin Pampanga. So considered as 6,000 yung kasambahay ang sweldo niya. Okay? So may isa pa siyang kapatid na kasambahay na 6,000 din. So magkano na? 12,000. Magkano ang income to qualify? 11,444. So ganon pa rin nagkaroon ng additional, 'di ba, privilege. Kasi nga pwedeng magkaroon ng isa pang co-borrower. Ngayon, kunyari kulang pa, 'di ba? Kulang pa kasi nga 6,000, yung isa 5, kulang yung isa 6. O pwede up to additional 2 co-borrowers. So ibig sabihin, ilan silang maglo-loan? Pwede up to 3. Kaya, sa pamilyang wala pang bahay, magtutulungan lang silang magkapatid, 'di ba? Magkakaroon na sila ng bahay. Kasi nga yung requirements o yung income nila pwedeng pagsamahin. Ayan. So, yun ang kailangan natin na additional. Kasi baka, uy, naku, 10,000 lang ako, kulang ako. Eh, baka may kapatid siya na nagtatrabaho din, 'di ba? So, kung papasok na sila dun sa minimum income na pagka pinagsama, kulang pa rin sa isa, mag-plus pa ng isa, 'di ba? So, up to 3 borrower sa isang property, pwedeng-pwede kay Pag-ibig. Kaya talaga naman, ito ay napakaganda ng pagkakataon para sa mga Pilipino, sa mga kakilala nyo na wala pang bahay, nako, itap nyo na sila. Kasi lahat na ng pagkakataon, lahat na ng ways, nandiyan dyan na. Kasi pag nasolusyonan na to, marami nang nauna, nako, baka sa mga susunod, mas mahirap nang magkaroon ng bahay kasi wala nang ganitong programa. Kaya dapat ma-maximize natin yung 4PH na to para lahat tayo magkaroon ng sarili na nating bahay o tahanan para mas maging maayos yung buhay ng bawat Pilipino. Kasi yun talaga yung gusto ng 4PH program. Okay? Now, ito yung binabanggit ko kanina. Nandito pala siya, no? So, pagka merong co-borrower, ayan, so sino-sino ba tong mga tao na to? Kasi baka makita nyo, ano, yung mga terminologies na to, no? Makikita nyo. Kasi pag tinabi ko kanina, principal borrower, okay? Pag meron dalawang additional na kasama sa loan, ang tawag doon ay co-borrower. So, for Pag-ibig, 2. For bank financing, pwede ang isang additional co-borrower.
Okay? So may guidelines lang sila pag sinabi kang pag may co-borrower, mayroong principal borrower. So ang guidelines lang nila doon kung sino yung mas mataas ang sweldo, siya ang kinukonsider na principal borrower. Ngayon, itong isa na nandito, attorney in fact or AIF. Yan. So usually, ang attorney in fact or AIF na yan ay representative sa mga clients natin na OFW. So, kapag ang client nyo OFW, automatic, meron niyang tinatawag na AIF. Kaya baka minsan pagpunta nyo sa developer o pagtanong nyo, sinong AIF niyan? Ibig sabihin nun ay attorney in fact. Ibig sabihin, siya yung representative o authorized representative through special power of attorney. Okay. So, pag sinabing Special Power of Attorney, SPA, ayan. So, ang AIF dapat may signed Special Power of Attorney ng mga buyers natin. Okay? So, ano-ano ba yung mga ano na yan, Special Power of Attorney, may guidelines din dyan. Wala at hindi nag-reflect yung text ko. So, pagka yung special power of attorney, kailan yan? Kasi meron dyan tinatawag na consularized and notarized, di ba? Kasi kailangan pag special power of attorney, automatic dapat notaryado yan. Okay? Notarized ng abogado. Okay? So, kailan hindi pwedeng notarize ang special power of attorney ng mga clients natin. Okay? So, kapag ang reservation ay nangyari nang wala na sila sa Pilipinas. Okay? Take note ha. Ang reservation ng property, wala sila sa Pilipinas, hindi pwedeng notarize yan. Invalid yon. Bakit? Hindi valid yung pag-notary kasi wala ka sa Pilipinas. Okay? So, ano ang kailangan ng SPA mo? Dapat ito ay consularized. Ibig sabihin, ito ay authenticated dun sa embassy kung saan ka nagtatrabahong country. Ang dating common term dyan is red ribbon. Yan. Pero, yung dati kasi, literal na meron siyang naka-attach na red ribbon, kaya red ribbon ang tawag. Pero right now, so, consularized na lang siya. Meron siyang naka-attach na certification na may dry seal o may seal ng embassy kung saan sila nagtatrabaho na ino-authenticate yung special power of attorney na pinirmahan mismo ng borrower, ng kliyente, kung saang country siya nagtatrabaho. So again, kapag ang reservation ay wala na siya sa Pilipinas, hindi pwedeng notaryado. Kasi bawal yun, okay? Invalid siya. Pero kung bago siya umalis ng Pilipinas, nag-reserve siya, okay? Nandito siya sa Pilipinas during the reservation period. So, pwede nang magpa-notarize ng special power of attorney kasi nandito siya, okay? Kaya lang, dapat magkaroon ng requirements, attachment na yung departure ng pag-alis niya ng Pilipinas kasi usually may mga stamp yan or yung sticker na piniprint sa labas ay stamp na tinatatak sa mga immigration sa passport. So, kailangang ma-attach yun na katunayan na umalis siya ng Pilipinas bago na notaryo yung SPA bago siya umalis ng Pilipinas. So ang katunayan nun ay yung stamp ng kanyang passport. Okay? So yun yung attachment kapag notarize ang ating mga special power of attorney. Okay? So that's for the AIF. Okay? Yan. So ano-ano yung mga requirements na kailangan nating i-provide? Ayan. So, isa-isahin natin pero pwede naman tong ibigay screenshot. So, ginawa lang namin ng category, personal, income requirements, at yung mga additional requirements. So, ano-ano yung mga personal requirements natin? Ayan, nabanggit naman na natin yan kanina. Most of the time, ito yung mga minimum na personal requirements natin. 2 valid IDs, mostly government issued. Okay, clear copy of IDs with 3 specimen signature, PSA birth certificate for single, PSA marriage certificate for married, and for married, dapat may valid ID ng spouse. 1 by 1 picture, white background,
and dapat colored. Yan. Proof of billing, TIN verification or TIN ID ng mga buyers natin. At syempre, ang pag-ibig number or na gagamitin for pag-ibig financing. Okay? So, yan yung ating mga personal requirements. So, ano pa? Ang income requirements natin. So, nabanggit na natin kanina yung mga requirements natin for the locally employed, di ba? OFW, and the business owners, di ba? Nabanggit na natin yun kanina. And yung mga additional requirements, ito lang na subject for ano lang naman to, request, just in case kailangan, no? Katulad ng binanggit ko kanina, special power of attorney, ito, consularize if the borrower is out of the country during during the reservation of the property. So, notarize if the borrower is in the country before siya umalis, 'di ba? So, during the reservation, nandito pa siya. And sa mga legally separated, the additional requirements, ito yung sinasabi ko kanina, the degree of finality for annulled or a legally separated marriage. And some instances for the business owners, hinihinga ng mga bank statement, yan, for in-house or the bank financing na mga options or payment scheme na pinipili ng mga buyers natin. So those are the additional requirements mostly na i-require pa sa mga kliyente natin. So ito, kailan ba sinasubmit ang mga requirements? Yan. So, kanina nabanggit ko rin na dapat on the reservation day, ayan, may daladalang personal requirements. So ano 'yon? ID, marriage contract, 'di ba? Proof of billing, 'yan, yung pag-ibig number, 'yan. Pero kung mapapansin niyo si APEC may tinatawag na 4 vital requirements, 'di ba? Payslip or COE, 'di ba? Proof of billing, tapos valid IDs or birth certificate or marriage contract. So, dapat during the reservation day nandoon 'yon, 'di ba? Income requirements is an advantage and really really important part there. Yung payslip or yung COE. Bakit? Kasi nga doon natin masisigurado na qualified ang buyer natin. Kasi pag hindi qualified yung buyer natin, again, malalamatan ng relationship, masasayang ang pera ng buyer natin, so magkakaroon ng mispresentation, so magagalit sila, sayang ang pera. Non-refundable, again, non-refundable ang ating mga requirements. So, that's for the reservation day. Now, sa down payment o yung mga pre-selling projects natin, katulad nung mga mahaba ang equity period, di ba? So, nabanggit ko rin kanina sa inyo na talagang kailangang mag-submit ng mga partial requirements and income requirements will be required again on or before the down payment ends. Kasi nga, di ba, mayroong expiration date ang mga employment contract, di ba? Ang mga COEC natin, Certificate of Employment with Compensation, ay may expiration na up to 6 months. Gayon din yung mga OFW, yung employment contract, usually may mga tenure yun, di ba? So, kaya kailangan talagang magsasubmit ulit ng mga requirements on or before the down payment ends. Okay? Pero if yung buyer o yung project na binibili o yung pinresent natin is RFO or ongoing, nako, kailangan na complete requirements ay a must. Ibig sabihin, talagang immediate ang pagsasubmit ng mga complete requirements. Kasi may shorter deadline lang sila kasi nga minsan gawa na yung bahay, ready for loan na sila. So kaya required talaga ito. Ang advantage naman ng mga ganito, syempre pag na-process kagad yan sa pag-ibig, malo-loan take out yan, matuturn over, magkakaroon ka na ng complete commission. So, yun naman ang advantage ng mga RFO or ongoing construction na yung mga lesser down payment terms, di ba? So, yun yung mga requirements. And syempre, ito, pagka full cash buyer, ibig sabihin magbabayad ng buo, di ba? Personal requirements na lang ang usually hinihingi, yung identification nila. Kasi nga, for the registration of the property, kailangan ma-provide nila yung mga personal requirements na diniscuss natin kanina. Kailangan pa rin yun. Kasi kailangan pa rin ng TIN, kailangan pa rin ng birth certificate, kailangan pa rin ng IDs kasi hinihingi yan ng mga government agencies for the documentation ng transfer of ownership. Okay, so yan yung mga kailangan nating matandaan sa mga documents natin at sa pagkukwalify sa presentation natin sa mga buyers natin.
Okay? So, with that, sana meron kayong nakuha, one or two or three na natandaan para magamit ninyo sa mga kliyente ninyo. Okay? So, alam ko may binigay na mga activity before si Sir Joliver dun sa mga nakaraang PKS natin eh. Nagbibigay kami ng mga sheet of paper na pinasusulat doon na yung mga possible clients o possible kakilala ninyo. So sana yung mga nakasulat na yon mas madali nyo nang mapepresent sa kanila ngayon yung mga information na kailangan ninyo o makukuha nyo na ngayon yung tamang information para ma-check nyo ngayon kung saan ba sila qualified. Qualified ba sila sa mga 4PH or qualified ba sila for a regular housing? 'Di ba? So, ngayon, mas magiging mabilis ang conversation, mas magiging in line to closing ang conversation nyo sa mga clients because meron na kayong framework o yung inyong outline of information na kailangan ninyong matandaan sa pakikipag-usap sa mga clients natin. So, yung profiling natin, babalikan ko lang yung slide na ito kasi meron yung meron yung abbreviation na wala pala dun sa dulo. Ito. Ayan. So, para matandaan yung lahat, 'di ba? Yung profiling or yung information na dapat nakukuha ninyo, ito yung hindi dapat makalimutan, di ba? Payment plan, location, about the client, which is the age and the marital consent, income, and the need. Ibig sabihin, yung need na binabanggit natin kanina is yung pre-selling at saka yung RFO project. Ibig sabihin kailangan na ba nila, 'di ba? Yung mga lesser waiting period, 'di ba? Na binanggit ko kanina dun sa dun sa last part, latter slides natin, yung pre-selling kasi ito yung mga 23 or 28 months DP plus loan processing kasi 'yan, 'di ba? Eh baka gusto is RFO o mas mabilis na paglipat o gusto yung lesser in 1 year o baka less than 1 year nalilipat. So, kailangan kasi makuha niyo yung information na yun para sakto yung project na mai-present nyo sa mga buyers natin. So, kung makikita nyo yung word na yan, PLAIN, di ba? Plain. So, plain information, kaya hindi dapat mawawala yan. Okay? So, with that, thank you so much for staying with me until, anong oras na? Grabe, ang haba. Pero I hope natutuwa ako kasi we still have 216 in this meeting. Kasi kanina 226 yung nakita kong last number natin. Pero yung iba kasi nasa sign out lang pero nagjo-join ulit sila. Siguro baka mga internet lang. Pero thank you so much for having me and nandito pa rin kayo until the very 10:30. Grabe, no? Thank you so much. Sana meron kayong naiwan at meron kayong natutunan, natandaan, no? For this night na magagamit ninyo sa inyong real estate journey. With that, thank you so much and power morning. So, yung mga may questions, siguro mag-entertain tayo ng ilan. Baka may mga questions dito kasi na makikita tayo. Ayan, oo.